Good evening po, Congressman Roman. Good evening po. Yes. Good evening, Sir Jovi, Ma'am Chiki. Good evening po sa inyo at lahat ng nanonood, nakikinig. Good morning. Good evening po. Kong naman, of course, we'll give you the the opportunity na hindi namin alam kung paano sasagutin yung ganong klaseng naging akusasyon po sa Senado kanina na na-mention po ang inyong pangalan. Yes, sa totoo po, hindi ko talaga napanood kasi at that time po, meron akong committee meeting sa House na ako yung nag-chair. Hindi ko alam kung isa kayo sa mga nagte-text ng umaga pa lang para komento, pero pasensya na. Binabuti kong tapusin naman yung committee meeting ko. Pagkatapos ng committee meeting, sinabi nga sa akin ng office ko na nabanggit raw yung pangalan ko. Pero ang sinabi, yung pagkabanggit nga raw ng pangalan ko ay sinasabi na ang sabi raw ng ibang tao na para sa akin yon. Sa totoo, nung narinig ko nga po yun, sabi ko nga ang una kong reaksyon, hindi ba dapat muna tingnan muna yon bago nila pinay? Kasi hearsay na hearsay eh. Parang hindi naman sinabi na ako yung kausap o ako yung napunta, pero sinabi-sabi ng iba. So yung pa lamang medyo hearsay na, pero be that as it may, still, sinama pangalan ko. Sa totoo po, I've never, simula pa hanggang ngayon, hindi naman po talaga ako nai-involve sa bidding ng mga ahensya ng gobyerno, lalo-lalo sa Sa totoo po, hindi ako nag-endorso, nor hindi rin po ako nagpapabahan ng kahit sinang kontratista. Para sa akin, simple lang. Kung mayroong proyekto na kailangan gawin sa aming lungsod, gawin na maayos at sundin lang nila yung kanilang proseso. Ganun kasimple lang po sa akin. Kaya sa totoo, nagulat rin ako na sinama pa nila. Kanina kong nakita po kita sa isang interview at sinabi nyo nga po na iinis kayo. Sabi nyo rin na black propaganda ito against you. Pakipaliwanag nga po sa mga taga-subaybay po natin dito, ano ibig sabihin na black propaganda at bakit po nila gagawin po ito sa iyo? Unang-una po, hindi ko maalala sinabi ko black propaganda, baka nasabi ko out of sa inis ko. Pero sa totoo, hindi ko rin talaga, napakahirap po na sabi ng mga rason bakit ako sinama. Kasi kahit anong sabihin ko ay self-serving. Katulad nung kanina, tinatanong lang ako sa isang interview. Tinanong sa akin, tapos na raw yung politika. Yung pa ba ang rason? Again po, sabi ko nga, ang hirap naman para sa akin na sabihin politika pa rin kasi end of the day, self-serving yon. Sabihin ko para sa susunod, self-serving yon. Sabihin ko, ang masasabi ko po talaga, ito naman ang masasabi ko talaga, hindi po talaga ako nai-involve sa mga bidding, hindi ako nakikialam simula pa. Kaya talagang unang-una, yung pagbanggit sa pangalan ko, nakakainis po talaga. Kasi sa totoo, parang hindi man lang, walang ebidensyang pinakita. Sinabi, sabi lang. Yeah. Congressman Roman, agad na nagbigay ng pahayag si Mayor Vico kanina after nung revelation na yan at sinasabi nga niya na wag basta maniniwala dahil baka merong ibang layunin kung bakit sa salita ito Ang tanong ko lang kung nagkausap na kayo ni Mayor Vico tungkol dito sa revelasyon na binigay po nung mag-asawang Diskaya. Hindi pa po. Sa totoo, hindi po kami nag-uusap kahit na face-to-face or through communications with the phone. Hindi po talaga. At minabuti ko po na gano'n na lang. Kasi sa totoo, ayoko pong mapunta yung issue na ito na pag-uusapan lamang ay yung away tungkol sa amin at sa kanila sa local party. Kasi sa totoo, there is a bigger issue dito na kailangan mafokusan on talaga. At yun yung flood control projects at yung mga bidding procedure kung merong mali doon, dapat maibago yun. So, sa totoo po, para sa akin ay dapat talagang mapag-usapan dito talaga yung tunay na issue. At kaya hindi ko rin talaga na kinakausap si Mayor Vico tungkol dito sa bagay na ito kasi ayokong maiba yung issue na pag-uusapan na lang ang statement ni Mayor Vico kasi hindi naman yun yung mahalaga dito. Before I ask you my next question, Kong, sabihin ko lang yung quote na sinabi mo kanina dun sa black propaganda. Sabi niyo po, I remain committed to serving Pasig with honesty and integrity and no amount of black propaganda will stop me from doing my job. So yun lang po, I was coming from there. Pero anyway, moving forward, would you like to add po anything? Yes, yun ata yung sa statement na prepare po namin. Yun, hindi sa statement ko sa interview. Yeah. Okay. So, tama po. Yeah. Yes.
Kong, are you going to take steps para po makorek itong sa tingin po ninyo ay maling akusasyon laban sa inyo? Well, unang-una, at this point in time, mas maganda ho talaga na let us not muddle the issue with lawsuits. Importante ngayon, may issue dito tungkol sa flood control, may issue dito tungkol sa bidding process. Para sa akin, mas mahalaga na matulungan rin ang DPWH, si Secretary Vince Dizon sa paglinis niya, yung sinasabi niyang lilinisin niya, kung may mahanap siyang dapat malinis doon. At pagkatapos po nun, din tayo mag-decide. Kasi ayokong maiba yung issue. Kasi sa totoo, parang confident naman po ako sa akin sarili. Alam ko naman at confident naman po ako na yung mga may kilala sa akin, alam naman nila, hindi naman ako ganyong klaseng tao. Itong sinasabi po ni Mr. Curly Discaya, na parang lagay muna bago i-award yung proyekto. He said, hindi po i-award ang project kung hindi ka nagbigay. Sinasabi kasi nakalakaran nito sa Kongreso po Without naming names po, nangyayari po ba talaga ito? Again po, I can speak for myself. Hindi talaga po ako nakikialam sa bidding. Kaya kung sinasabi po niya gano'n ang kalakaran, ay dapat pakita rin po niya yan ang kalakaran sa ahensya ng DPWH. Pero sa totoo po, minsan hindi po ako pumunta sa DPWH para even just to observe. Hindi rin po ako nag-oobserba kasi para sa akin, nasa nila yan, nasa within the sphere of jurisdiction po nila yan. Kasi sabi ko nga, kung ako'y pumunta doon, kung ako'y mag-endorso, kung ako'y magpaban, kahit anong gawin ko po dyan, ang sasabihin, nakikialam na ako sa bidding, kaya hindi ko po ginagawa yan. So, ang pinakamaganda po dyan talaga ay talagang sabihin na paano nangyayari yun. Pero, again po, that is within, hindi po ako nag-a-attend ng ganyan, hindi po ako nakikialam. Have any of your colleagues reached out to you, Kong, to give you words of encouragement or even advice? Kamustahin ka? Hindi naman. I was in the house po. I was in a committee meeting nung kasalukuyan pong nabanggit yung name ko dun sa Senate hearing. Pagkatapos po nun, pumunta pa po akong office kasi merong mga gusto mag-interview sa akin, yung mga nasa house na media. And then I went to the plenary. Kaya marami akong nakausap along the way ng mga members. And lahat naman, kahit pa paano, sinasabi naman talaga na hold on lang. But again, end of the day, ang pinaka-importante dito ay basta alam natin kung ano yung totoo. Okay. Senator Roman Romulo, thank you for joining STL and for giving your side of this yung mga alegasyon na lumabas kaninang umaga. Thank you po. Yes, maraming salamat po. At sana po talaga talagang makita po natin talaga through the statements na binibigay nila na talagang kahit hearsay po ay sinasabi na lang po But anyway po, again, thank you for the opportunity to be able to talk to you. Thank you. Yan po si Congressman Roman Romulo ng Pasig City.